Nagbabalik po ang pambansang morning show ng bayan, ang Rise and Shine Pilipinas. Isang mahalagang talakayan naman po ang ating pag-uusapan ngayon sa Say ni Doc, mga ka-RSP. Especially po ngayong panahon ng tag-ulan at baha kung saan kabila-kabila po ang mga sakit na maaaring makuha natin ngayong rainy season tulad po ng leptospirosis. Oo, tama ka dyan, Atty. Joe. Kaya naman para bigyan tayo ng tamang impormasyon at gabay laban sa sakit na ito, makakasama natin si Doc Via Galban, ang isang General Physician. Good morning, Doc. Welcome back sa Rise and Shine Pilipinas. Sir Morning, Joshua, Attorney Joe, good morning po at sa lahat po ng ating manunood. Rise and Shine po. Doc Via, una sa lahat, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano po ba yung leptospirosis at paano po ba nakukuha yung sakit na ito? Po, Attorney Joe, importante na pag-usapan natin ang leptospirosis, no? Kasi ito yung sakit, no, na common or usually dinadala ng panahon, no? Ngayong tag-ulan, mas common siya, no, mas karaniwan. So, ang leptospirosis is actually, no, infection na nakukuha sa bacteria na Leptospira, no? Usually, ang Leptospira, no, hindi naman natin nakukuha yan dahil naubuhan tayo, no? Hindi natin nakukuha yan dahil nahawa tayo ng isang tao, no? Mas kadalasang nakukuha ang Leptospira if, kunyari, no, meron tayong exposure sa baha, no? Or meron tayong nainom or na-ingest na tubig, no, na contaminated ng Leptospira or ng bacteria na nagkukos ng leptospirosis. No? So, ang importante dyan, no, usually kapag tag-ulan, no, maraming instances no, na yung baha, no, nauungkat niya or at least no, nagre-resurface yung mga dumi no, na pwedeng makontaminate ng Leptospira. No? So, importante no, natandaan natin na yung exposure talaga doon sa tubig no, na may contamination ng bacteria na yun, pwede po talagang magdulot or magkaroon ng risk ng leptospirosis. Okay. So, kumpirmahin na natin, Doc. Ito ba'y nakukuha lang? Kasi ang alam na ng karamihan, nakukuha lang daw sa ihi ng daga. Meron bang ibang hayop na pwedeng maging carrier nitong Leptospira? Okay. Ito yung importante, Sir Joshua, kasi no, usually daga no, or ihi ng daga yung common cause. Tama naman yun, pero hindi lang po daga ang pwedeng maging carrier nito. Pwede pong aso, ihi ng aso, no, ihi ng kabayo, no, ihi ng mga farm animals, no. Actually pwede, no. Okay. And then no, misconception na dahil sa baha lang siya nakukuha, no. Minsan, no, especially kapag tayo nagtatrabaho sa mga areas so na maraming mga ganong klaseng hayop, no, mas at risk or mas exposed tayo doon sa leptospirosis, no? Tsaka no, yung pinaka-importante dito, no, hindi natin makikita sa hayop, no, hindi natin makikita sa daga or sa aso na may Leptospira na pala silang bacteria. No? So usually no, naiihi nila yon, nandun yung bacteria, doon pumupunta yun sa tubig. Okay. Magaling sinabi niya, Joshua, no, hindi lang po sa daga Yes. nakukuha yung bacteria. So, Doc, ano po ba yung mga senyales o symptoms na meron na po palang leptospirosis ang isang tao? Ano po yung mga signs and symptoms? Okay, leptospirosis, importante po, no, kasi hindi siya naiiba doon sa mga nararamdaman natin kapag tayo ay may trangkaso, no, meron pa ring lagnat, no, meron pa ring pananakit ng ulo, no. Kaso, ang kinaibahan nito, no, and magsususpecha na tayo no, na leptospirosis no, if kunyari no, meron tayong acute febrile illness or nagkaroon tayo ng lagnat ng at least 2 days. No? Okay. Number 1, no, may exposure no, sa baha no, or sa contaminated na tubig. No? Not necessarily lang na sumulong tayo sa baha, pwedeng nainom natin or pumasok sa mata, pumasok sa ilong, pumasok sa bibig. No? Exposure din yun sa baha. No? That's another, no? At saka, no, may kasama na either 2 of these symptoms. So, number 1 doon yung pananakit ng katawan, lalong-lalo na pananakit ng binti or calf tenderness. No? That's number 1. Yung tinatawag nating conjunctival suffusion or pamumula ng mata pero hindi siya makate, hindi siya masakit. No? Another no, would be jaundice no? Or paninilaw ng balat, paninilaw ng mata, and abdominal pain. Okay. So, either
either two of those symptoms plus lagnat, tapos may exposure sa baha, no, whether nainom natin, lumusong tayo, magsususpect tayo na leptospirosis case. Okay. So, ito Doc, since yung mga kababayan natin, well, rampant naman dito sa atin talaga ang baha at hindi maiwasan ng mga kababayan natin pag lumidikas, Correct. lumusong talaga. Na although they are trying to protect yung lalo kung meron sila mga open wounds or injuries, Yes, ano yung dapat nilang unang gawin kapag nalusong sila sa baha at na-expose yung kanilang open wound or somehow or pumasok sa mata syempre kasi lumulusong ng baha mula. Minsan yung baha hanggang dibdib eh. So, Oo, paano lalo anong na. dapat nilang gawin pagkatapos nilang lumusong sa baha? Oo, lalo na sa mga areas na na-prone talaga Yes. na sa baha, hindi talaga maiwasan. So, Walang number choice. one, walang choice. Minsan nga kapag walang wound, no, ano pa rin, vulnerable Yes. or at risk pa rin tayo sa leptospirosis. Unang-una, no, kapag lumusong sa baha, no, number one pa rin dito, yung paglinis no ng Okay. mga parts ng body or at least actually no pagligo no kasi it can wash away no yung mga pwedeng nagkaroon ng bacteria na pwedeng pumasok doon sa wounds natin no. Number two, no meron tayong tinatawag na post-exposure prophylaxis no or meaning no paano natin proteksyonan yung katawan natin no kapag tayo ay na-expose doon nga sa baha no. Depende yan doon sa exposure no. Kunyari pag single lang, no, isang instance lang or isang beses lang na lumusong sa baha, whether or not meron kang sugat, no, na nakikita no sa balat, no, pwede tayong uminom no ng antibiotics, 1 dose lang, no. Tsaka po ang antibiotics po iniinom po ito sa gabay ng medical professional or health professional. No? So kapag ang exposure naman po natin no ay isang beses tapos merong sugat, no, mas longer yung pag-inom natin ng antibiotics. Okay. Pero kapag patuloy na lumulusong sa baha, tsaka may wound, no, especially doon sa mga rescuers natin, no, kapag as long as you're exposed no doon sa baha, no, doon sa areas na pwede kang magkaroon ng leptospirosis, no, yung advice po natin is mag-inom ng or uminom ng post-exposure prophylaxis hanggang ikaw ay exposed. Okay. Yon. Ngayon naman, Doc, let's say hindi nakainom ng antibiotic, no? Tapos may sintomas na. Ano ba yung danger kung yung isang tao po ay hindi makapagpa-check up agad o makapunta sa doktor kahit meron na siyang sintomas? Kasi parang yung iba hindi masyadong siniseryoso Yes. yung Yes, leptospirosis, no? Lalo na kala nila lagnat lang, Yes. sakit ng tiyan lang, no? Lalo na sa mga evacuation centers. Correct. No, so depende actually Attorney Joe, no, depende yan no, doon sa presentation ng ating pasyente or ng nakaramdam ng sintomas. So meron tayong tinatawag na mild leptospirosis. Usually yung ginagawa natin diyan, binibigyan natin ng antibiotics, no, outpatient setting yung gamutan dyan. No? So, importante pa rin actually na matingnan no, ng ating health professional. No? Kasi number one, yung gamutan no, is something na dapat mabigyan ng gabay ng ating mga health professionals. No? Kapag naman moderate no, to severe na leptospirosis, kunyari, napansin na natin na may pagbabago na dun sa blood pressure, hirap na sa paghinga, no? Usually inpatient, no, or sa hospital setting yung ginagamot, no. So hindi na pwede yan or hindi na kaya niya ng oral lang na antibiotics. Nagbibigay na tayo ng parenteral or IV antibiotics, penicillin G. No? So yun yung binibigay natin. So importante pa rin no, na kapag may sintomas and lalo na kapag nasa areas tayo na binabaha, importante na matingnan ng ating mga health professionals. Pa rin. Okay. So, maliban sa pag-iwas sa paglusong sa baha or exposure, are there any recommended vitamins or supplements na pwedeng i-take para mas mapalakas yung resistensya at hindi ka agad-agad maapektuhan itong leptospirosis? Is there something like that? Number one pa rin yung avoidance, Avoidance, no? okay. Actually, no? Kasi Okay. yung leptospirosis, nakukuha talaga Yes. siya kapag na-expose ka doon sa area na yun. Although, no, hindi rin masama no, kapag napapanatili nating malakas ang ating resistensya. No? Protection pa rin is important, no? Especially doon sa mga kinakain natin. No? Kasi nakukuha din natin yung vitamins no, doon sa kinakain natin. Of course, no, kapag yung trabaho natin masyado tayong exposed sa environment, no, yung mga iniinom natin na supplements is actually nakakatulong din apart from our diet para maproteksyonan yung katawan natin. Ayun. Nako, Doc Via, bilang panghuli na lang, no, I know, nabanggit, tinanong ka kanina ni Joshua, ano ba yung mga
pwedeng, o ano pa yung huling mensahe mo para sa ating publiko patungkol sa leptospirosis at paano ba natin to mas malalabanan dahil nga talagang ulan Yes. sa Pilipinas, no, lalo na sa Metro Manila, at hindi yung baha hindi maiiwasan, maiiwasan kahit saan na lang may baha, Doc, no? Minsan kahit ayaw mo lumusong, talagang Wala Wala kang kang choice eh. choice. Kailangan Oo. magtrabaho, kailangan pumasok. Yes. So sa ating mga ka-RSP po, hindi biro po ang leptospirosis at hindi siya yung mga sintomas nito, no, karaniwan na nating nararamdaman. So importante pa rin, number 1, ingatan, no, mag-ingat pa rin, dobleng ingat, especially ngayong tag-ulan. No. At number 2, no, panatilihin nating malakas ang ating resistensya. Number 3, at panghuli po, no, importante na may gabay po ng health professional, no, kapag tayo ay may sintomas at kapag tayo nakakaramdam na, no, ng mga sintomas na nakakabahala, especially ngayong tag-ulan na mas common yung leptospirosis. Alright. As always, maraming salamat po, Doc Via, sa mahalagang impormasyon at paalala sa ating mga ka-RSP tungkol sa sakit na leptospirosis. Maraming salamat po. Thank you, Doc. Thank you.